Sa isang tahimik na nayon ay naninirahan ang isang matalinong binatilyo. Siya ay si Juan Posong. Si Juan Posong ay may alagang manok. Ginagamit niya ang kanyang manok sa paghuhuli ng mga ligaw na manok sa kagubatan. Sinanay niya ang kanyang manok na lumagok ng mga barya at iluwa ito kapag tinapik niya sa likod. Isang araw, dala-dala ni Juan Posong ang alagang manok. Napadaan siya sa palasyo ng dato. Nakita ng dato ang manok na dala ni Juan Posong. "Hoy, Juan! Bibiling ko ang manok mo," sabi ng dato. "Hindi po maaari, mahal na dato. Ang manok pong ito ay nagbibigay sa akin ng pera na ginagastos ko araw-araw," sagot ni Juan Posong. "Ano? Papaano?" sabi ng dato at tumawa. Naisip niya na sira ang ulo ng kausap. Ipinakita ni Juan Posong ang nagagawa ng manok. Tinapik ni Juan ang manok. Naglabas ito ng pera. Humanga ang dato. Nagpilit itong mabili ang manok. Nabili ng dato ang manok sa halagang 5,000 piso. Sinabi ni Juan ang dapat gawin sa manok upang magbigay ito ng pera. Kinagabihan, inilatag ng dato ang pinakamagara niyang kumot at doon niya inilagay ang manok. Nakita niya na naglabas ng pera ang manok. Iniwan niya ang manok sa kumot at natulog na. Kinabukasan, agad na pinuntahan ng dato ang manok. Inasahan niya na maraming barya ang nasa kumot. Hindi makapaniwala ang dato sa nakita. Sa halip na mga barya ang nakakalat sa kumot, ang nakita niya ay puro ipot ng manok. Galit na galit ang dato. Ipinahuli niya si Juan Posong. Ipinakulong niya si Juan sa isang hawla at dinala ito sa tabing dagat. Iniwan niya roon si Juan Posong upang hintayin ang paglaki ng tubig at maanod ito sa laot ng dagat. Nasa ganitong kalagayan si Juan Posong nang may napadaan na mangingisda at nakita siya. Tinulungan ng mangingisda na makaalis si Juan Posong sa hawla. Nagpasalamat si Juan at nagpatuloy sa paglalayag ang mangingisda sa kabilang pulo. Pagkaraan ng ilang araw, dumaan si Juan Posong sa tapat ng bahay ng dato. Nakita ng dato si Juan. Nagtaka ang dato. Ikinuwento ni Juan sa dato ang nangyari sa kanya. "Masaya po pala roon sa ilalim ng dagat. Nakita ko po ang mga kamag-anak ko roon. Nakausap ko rin po ang isa ninyong pinsan. Kinakamusta kayo? Dalawin ninyo raw siya," ang sabi ni Juan. Niyaya ni Juan ang dato sa tabing dagat. Sumisid si Juan sa dagat. Paglitaw niya mula sa tubig ay may dala siyang isda. "Ipinabibigay po ito sa inyo ng inyong pinsan." Pagbabalita ni Juan. Matagal na nag-isip ang dato. Paniniwalaan niya ba si Juan o hindi? Pagkaraan ng 2 araw, ipinasundo niya si Juan. "Ibig kong bumisita sa pinsan ko. Matutulungan mo ba ako?" ang tanong ng dato. "Aba, opo, mahal na dato," sabi ni Juan. "Pero ito po ay ipinaglilihim natin. Ang anak niyong dalaga at ang inyong may bahay lamang ang makakaalam nito," ang sabi ni Juan. Nagpunta si Juan, ang dato, ang kanyang may bahay, at ang anak na dalaga sa tabing dagat. Pinasok ni Juan ang dato sa hawla. Inihulog ito sa ilalim ng dagat. Hinintay ni na Juan at ang anak at asawa ng dato ang pagbabalik ng dato. Hindi nakabalik ang dato. Si Juan Posong ang pumalit bilang dato matapos ang kasal nila ng anak na dalaga ng dato.